Lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin ang kakaibang aura na nagmumula sa comfort rooms ng unibersidad. Aromatherapy kung tawagin at kulay dirty white. Heaven kung makaraos, hell kung hindi. Tahimik man, ngunit mabagsik. Out of this world na ambience, makapanindig balahibo sa nostril. Sino nga ba ang dapat nasisingil sa pagkabuhay na halimaw sa kubeta? Huwag kang hihinga, huwag kang kukurap. Ito ang Radicalogo Restricted. Magkakaiba man ang lokasyon at magkakaiba man ang itsura. Iisa pa rin ang pangangailangan pagdating sa usaping Maintenance. Sa likod ng mga gandang programa ng universidad, bakit nga ba nanatili pa ring issue ang mapapanghi at maduduming CR? Sira talaga. Yung iba, well-functioning siya. And parang okay lang naman din. Kaso, siguro yung maano lang is yung maintenance ng cleanliness sa lahat ng university. Bakit nga ba nananatili pa ring issue ang mapapanghi at maduduming CR? Ang panghi naman dito, yucks! pinaka-common na reaksyon ng mga estudyante sa mga comfort rooms ng mga colleges. Halimuyak na sasambulat sa ilong mo na kulang na lang pati kaluluwa mo ay magtatalon makalpas lamang sa nakaka-bad trip na amoy ng mga CRs na akala mo'y napabayaan na simula pa ng panahon ng Hapon. Matatawag nga bang comfort room ito o daig pang may kanal at estero sa universidad. Pero kanino nga bang kasalanan ang pagpanghi ng mga CRs? Sabi ng iba, sa mga estudyante daw. Mga walang disiplinang estudyante. Paano kasi sila ang primera suki ng pasilidad na ito? Oo nga naman, tama. Bakit nga ba meron ito? Ang dating kulay puti na sahig na gawa pa man din sa tiles ay astig na tattooed ng iba't ibang hugis ng dumi. Bakit ginagawang free wall ang dapat sanay comfort rooms? Gawain ba ito ng mga sinasabing scholar ng bayan? Sabi ng nakararami, estudyante, tama nga naman talaga. Sila ang gumagamit kaya wala silang karapatan na umangal dahil sa kanila mismo nagmumula ang produkto ng mga CRs na ito. Ngunit sa kabilang banda, kasalanan pa rin ba ng mga estudyante kung walang tubig sa gripo o kahit nakaimbak man lamang sa mga drums bilang panulak sa mga nauuhaw na toilet bowls? Inuusig ka man ng konsensya mo na bigyan ng kaunting habag ang mga CRs. Ngunit kapag hindi mo na kayang tiisin ang tawag ng kalikasan, wala kang magagawa kundi gamitin ito kahit walang tubig. Kasalanan pa rin ba ng mga estudyante kung bakit naglagay pa ng CR kung wala namang tubig gayong kasama naman ito sa binabayaran nila? Teka lang, wala ka mong tubig sa CR? Bakit sa labas ng universidad, kulang na lang ibumaha dahil sa nag-uumapaw ang tubig? Ano na lang kaya kung doon na lang natin ilagay ang CR? Karugtong nito, kasalanan pa rin ba ng mga estudyante kung kulang sa maintenance na dapat pinagtutuunan ng pansin ng mga nakakataas? Hi! Nakakalungkot mang isipin, ngunit kanino man natin ibaling ang sisi, hindi pa rin natin maikakaila ang katotohanan na hanggat hindi ito nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga concerned officials at mga estudyanteng hinihingan din ng kahit kaunting kalakip na disiplina sa paggamit ng pasilidad na ito, ay hindi magagamot ang lumalalang sakit ng mga comfort rooms. Kaawa-awang comfort rooms at kaawa-awang mga manong at mana na nagtsatsagang panatilihin ang kalinisan nito. Pero sa kabilang banda, astig din ang mga CRs, no? Superstar! Tampula ng mga pangungutya at batikos mula sa mga reklamador. Isang malaking palaisipan pa rin kung kailan naman ito aani ng mga kaukulang solusyon sa halip ng mga negatibong komento. Ikaw na ang bahalang mag-isip